Naharap sa panibagong plunder complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Lustay, expert. Kaya yung mga bilyonaryo po dyan, oh, diba? Kung sa tingin nyo, hindi nyo na kayang ubusin yung pera nyo, paturo kayo kay Sara Duterte paano maglustay. Diba? O, jakita natin tong walang jacket dito. Jakita natin to. Okay, tuloy natin. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Kita niyo yun si Sara, parang sasabihin niya lang sa publiko, harapin ko yan. Pero magulat ka mamaya-maya, yung mga defender niya, yung mga vlogger niya, yung mga aso niya, mga bulldog niyang aso, bulldog niyang senador. May bulldog na senador eh. Diba? Yun yung magtatanggol sa kanya. Pero sabi niya, handa daw siyang umarap. Kasi kung handa kang umarap, pagbawalan mo yung mga tagapagtanggol mo. Tingnan natin. Diba? Kasi si PBBM handang harapin yung impeachment niya. Hindi. Kami payag na eh. Sige, impeach yun si PBBM. Tingnan natin kung lulusot yan. Hindi namin kinukontra. Pero sila, yung impeachment kay Sara Duterte, hindi pa nga nagsisimula, kinukontra na. Ay, kung hindi takot yan si Sara Duterte, hayaan nyo. Manahimik kayo. Kasi kami, tahimik kami dyan sa impeachment kay PBBM. Kasi, kampante kami na malinis ang Pangulo. Diba? Ganun lang yon. Pero sila, aw-aw ng aw-aw, baka naman may utos. Baka lang naman. Kasi sasabihin nyo, hindi, harap ako sa impeachment. Sabi ni Sara. Maya-maya, pag off-cam na, uy, banatan yung impeachment, ha? Kailangan hindi matuloy yan. Pero pag nasa harap ng camera, tangina, parang, kala mo, hindi makabasag ng pinggan, Ay, naku po. Tuloy natin. Ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbakin nyo na po yan. Tuloy natin to. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Deputy. Expert po si Sara Duterte sa confidential funds. Ano kasi siya anak kasi ng presidente noon President kasi yung tatay niya, kaya lakas ng loob. Maggasta-gasta. Mali pang paggasta. Si PBBM po, may confidential funds din po. Pero walang kapalpakan or maling paggastos sa confidential funds ng Office of the President. Diba? Wala. Pero diyan kay Sara, puro po kapalpakan yung nakikita natin araw-araw. Real talk lang yan. Walang matino. DepEd, mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa DepEd. Yung mga laptop na yan. 2.7 billion. Yung mga laptop po na yan, overpriced. Tibay na mukha, Confidential funds noong termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Ilang beses din umanong tumanggap ng pera mula sa drug lord si VP Sara. Agoy! Tumanggap ng pera di umano sa drug lord. Yan pala yung Kaya pala gustong-gusto ng mga Duterte, ang mga DDS vloggers na ipagtanggol si Sara kasi may matinding baho pala yung amo nila. Alam mo, ito bigyan ko kayo example. Halimbawa, ako si Ballpoint Man, isang vice president. Kukuha ko ng mga vlogger niyan. Sasabihin ko, babayaran ko kayo ng mahal. 350k monthly. Pero, ang gagawin nyo, i-defend nyo ako ng i-defend. Kasi may baho kasi ako yung mga pera ko, pera ng drug lord yan, natatanggap ko. So, depensahan nyo ako ng depensahan. Dapat, itodo nyo kasi tangina mga aso ko lang kayo
Overpriced na nga, di pa napakinabangan, nasa bodega lang. Oh. Yun nga eh, di ba? Kung alkalde pa siya, inirereklamo rin nila ang bise dahil unfit daw ito para humawak ng posisyon sa gobyerno at humaharap din daw siya sa betrayal of public trust dahil sa ginawa nitong public meltdowns habang pinagbabantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kapamilya nito. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Si Trillanes ang kinatatakutan ngayon ng mga Duterte. Diba? Hindi nila kinaya si Trillanes. Tatay nila, yung puno, inuna na ni, yung ugat at puno, inuna na ni Trillanes. Pinakulong na sa ICC. Nandun na. Diba? Ang susunod naman ngayon, yung mga sanga, yari kayo. Yan sila Bongo, Albayalde, Sara Duterte, Bato de la Rosa. Patay tayo dyan. Quadcom, hindi pa umuusad kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President na ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa siyang kurakot na public official. Diretsahan talaga pag-asabi, no? Kurakot. Press 1 po sa mga naniniwalang kurakot si Sara Duterte. Sige nga. Press 1 nga po. Tingnan natin. Ani Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Paliwanag naman ng The Silent Majority, hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinahaharap na issue ni VP Sara, lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Ito na ang pangalawang reklamong kinahaharap ni VP Sara sa Ombudsman matapos ang nauna pang campaign. Pangalawa na to kasi yung una, ang kapal nun din. Si Trillanes din po yung nag-asikaso nun, no? Ngayon, pangalawa na. Ang inday ninyo, mukhang wala nang patutunguhan to. Diba? 2 years na lang, balik lahat sa inyo. 2 years na lang ba? Balik lahat sa amin. Mukhang kahit nung may ano pa si Digong, president pa si Digong, pinababoy ko na yan eh. Tandaan mo, 2 years na lang. Hindi naabutan ng 2 years. Dadamputin na si Sara Duterte ng ICC, magtatago na yan. Si Bato, wala na, nagtago na. Sunod si Albayalde. Si Bongo, nililigawan ngayon si PBBM. Dinidikitan ngayon. Lahat kayo ipapakulong, ipapakulong ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng mga sangkot. Asa pa kayo? Nangangarap kayo ng gising? Nangangarap kayo ng gising, mga bobo. Bakla yung mga sinusuportahan nyo. Hinamon ng barilan dyan sa Luneta, hindi naman nagpakita. Wag nga kami. Affidavit ng iba pang civil society group noong December 2025. Kaya kumpiyansa si Trillanes at ang iba pang mga complainant na kikilos ang ombudsman pabor sa kanilang reklamo. Lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng... Nauuna pa si Romualdez natanggal sa congressman. Bobo talaga to. Natanggal lang siya, bumaba siya sa pagka-house speaker. Pero kongresista pa rin siya. Saan mo nakuha yung balitang yan, bobo? Natanggal daw po si Romualdez bilang kongresista. Tanga talaga, bobo. Diba? Siya'y bumaba bilang house speaker. Pero hindi ibig sabihin nun, natanggal siya bilang kongresista. Research kasi, tanga-tanga. Yan, makikialam kayo dito sa politika, mga wala kayong alam, mga bobo kayo.
Hindi nag-iisip. Palibasa kasi, tanga si Digong, tanga ka rin eh. Di ba? Natanggal daw. Tanginang yan. O, ulitin mo nga, natanggal ba? Yan, pinapahiya mo yung mga DDS eh. Kapwa mo DDS eh. Nadadamay sila sa'yo eh. Tarantado talaga. Very solid case against Katulad nito. Sabi niya, isa lang yung sa Senado si Romualdez, kaya nga bumaba kasi utos sa taas. Ito iniba niya yung usapan kasi napahiya doon sa sinasabing tanggal na bilang kongresista. Ngayon, utos na. Sabi mo, tinanggal. Tapos yung utos na. Ay, naku po. Isa kang malaking kahihiyan. Ha? Basta mga DDS, kulto, tumitira ng puno ng saging, mga manyakis, ha? Lahat ng kalibugan nasa inyo na. Bakit? Namana niyo yung kalibugan ni Digong eh. Makikipaglaplapan sa harapan ng media. Kinang-ina niyo. Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Umaasa din ang dating senador na may papabukas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank accounts ng bise para maitugma sa laman ng reklamo. Dito kasi, pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flood transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na nung mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara patungkol sa mga reklamo. Paano magbibigay ng pahayag? Ilutang nga. Nung in-interview nga siya ng isang vlogger ba yun o media? May tanong sa kanya. Nakatulala lang siya, nakaganyan. Tapos sabi nung media, speechless. Tapos biglang tawa. Paano magbibigay ng pahayag yan? Nag-iisip pa yan, ulutang pa yan sa ngayon. Nung nasa dahig nga siya, sinabi, alam mo ba yung nangyari sa Pilipinas? Sabi niya, wala nga akong alam sa nangyari sa Pilipinas kay iba man yung ano nila doon, iba man yung araw nila dito, araw man doon, gabi man. Vice President, walang alam kung anong nangyayari sa Pilipinas. Ano yan? Isip-isip na. Okay kayo mga pre. Anong reaction nyo dito? Comment down below para naman pumabasa natin yung mga komento, reaction. Ayun and also share this live mga pre.